Hello po, isang magandang araw po sa ating lahat and kumusta po kayo? Sa lahat po ng mga nakikinig sa akin, thank you very much. Sa lahat po ng mga nanay na tinataguyod po yung pamilya po na wala pong kasama sa buhay. Sa ating mga OFW na tinitiis po mawalay, no, for the sake lang po na mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga bata, especially po na mapapaaral po natin. And sa ngayon guys, ang topic po natin is dagdagan po natin yung version po natin ng ating pag-ibig, no. Actually, maanghang po ang ganitong klaseng topic, no. And thank you very much sa lahat po na nag-comment, no. Actually, at that time, talaga pong totoo sinabi niyo, parang gigil na gigil po ako, very harsh. And hindi ko kasi maisip ang, sabi ko nga is like, ang mga babae na bakit po kayo nagkakagadon. Pero mostly 80% po sa ating mga kababayan is nagtitiis na lang po, no? For the sake nga lang po sa mga anak, no? And for the sake po sa reputasyon, for the sake po na ayaw, no? Takot sila kung ano po ang sabihin ng iba, no? Sabihin po nilang broken hearted sila. Like, ang pamilya nila is like, yun nga, magkahiwalay ang magulang. So, ayaw niya yun na danasin po ng mga anak nila, no? And vice versa, so on. Maraming istorya po ang ating mundo, ang ating buhay, no? Pero bawat isa sa atin na may kwento niyan is like may dahilan, no? So, sa akin, I know, parang nagiging harsh po ako, no? At, paano kasi is like, sabi ko nga sa inyo, lahat may solusyon. And paunti-unti kong ibibigay sa inyo ang kapangyarihan po ng isang babae or natural po talaga po na ating kapangyarihan, no? And huwag kayong mag-alala guys sa lahat ng mga lalaki, no, na hindi ako magkakaroon dito na magre-rebelde yung mga asawa niyo, no? Hindi po, no? Actually, balance po yan. Sa lahat po ng mga nag-comment dito, no, nagkaya po nila. Kahit ako. Sabi ko nga sa inyo, it's like, very late na po, natagpuan ko yung taong pwede kong mahalin. Hanggang sa huli, no? And, hindi ko sinasabing, na kasi kahit tayo, kahit sino sa atin, kahit gaano pa kataas ang pride mo, kahit gaano ka pa kalakas, there are times talaga po na, I hope, sana, or sabihin po natin, naglulong kayo na mayroon tayong kasama. Kasi we are made for this, no? Parang, ginawa kasi tayo na yung partner mo, hindi ka buo, and then may ibibigay sa iyong partner. Kaya nga, babae, lalaki, makes them whole. Pwedeng babae, still make them whole. Or meron ding tao na hindi niya kailangan ang isang tao, but still whole din po sila, buo. So, ano pa man ang magiging istorya po ng buhay natin pagdating sa pag-ibig, meron talaga na meron kang makakausap, meron kang kaagapay, meron kang mapagsumbungan bukod sa nanay, tatay, no? Bukod sa kuya, no? Meron ka pong, yung bagang maiintindihan ka in a worst day sa buhay mo, no? Na merong kakanlong sa'yo. Ito yung hinahanap natin, sa totoo lang. Hindi yung isang tao na magbibigay sa atin ng pera, magbibigay sa atin ng kung ano pa man. Kasi sa akin, you are so stupid kung lahat ng kita or lahat ng pera iahasa mo sa asawa mo. Now, ang kimerong. Kasi ang lahat din po ng mga kabayan, bawat isa po sa atin may dahilan. May dahilan kung bakit nag-aasawa, bakit ganito, bakit ganyan, no? No matter what, talaga pong we are looking for another half. Another half po natin, no? And mahirap po yun hanapin in someone kung actually ikaw hindi ka rin buo. Hindi ka rin po baga whole. You don't know about yourself. And you don't know what you want, no? Kasi kaya nga po kailangan nga po talaga na halimbawa sa akin, makipagpunta kayo sa akin, kakausapin ko kayo. Marami sa atin hindi makikinig. Alas dito, labas doon, no? Kasi nga inaano nila yung kung anong gusto nila, saglit lang. Kasi po, nakalimutan kasi natin na ang lahat po ng bagay dito sa mundo, especially love, especially feelings, is only vibration. Actually, ang love actually is a verb, is a verb, yung parang action word.
no? Yeah, totoo yun. Pag nakita mo yung asawa mo, like nakita mo yung asawa mo, malalaki yung muscles, no? Parang nai-imagine mo na, siguro, ang sarap siguro niyang yumakap, gano'n, no? Eto man sa mga lalaki, pag nakikita niya yung babae, ang lilit ng bewang, no? Siguro, then, syempre, maamo ang mukha, maganda yung lips, no? Yung bagang ang isip po natin, nagra-run wild na, di po ba? No? So, kanyan na yung parang palpitation or parang, kumbaga sa akin, parang di ka na makakatulog, no? Like, nag-iilaw ang mundo mo pag naiisip mo siya. So, yan po ang nakapagbigay sa atin actually ng saya ng life. Kaya, may mga mag-asawa na kahit gaano pa sila kaaway, pero sila pa rin hanggang sa huli, no? So, this is what makes our mundo masaya or like, kasi dahil nga po sa ganito, this is the feelings to be alive. Ayun, excitement, yung alive ka, no? So, sa akin, kaya lang, pag nag-asawa ka na, mayroon ka ng anak, nawawala kasi yun, no? And dinadagdagan pa na nanonood ka lagi po ng mga drama na siya nangaliwa. Puro sa Facebook ngayon, si ganito nga, maganda na nga, pinagpalit pa, no? Ano pa kaya ako, no? So, there's so many comparison po. So, kaya po nakalimutan mo na kung sino ka at kung ano ka. So, as I said, no, everything in our world, bago yan nangyari sa'yo, like, kinakaliwa ka ng asawa mo, bago po yan nangyari sa'yo, iniisip mo na kasi yun, no? Alam kong mahirap, kaya nga ba sinasabi ko lagi na instead kasi na mag-focus ka sa asawa mo, lahat ng pangarap mo sa kanya dadaan, lahat po ng kung anong gusto mo sa kanya dadaan, bakit hindi ka mag-focus sa sarili mo? And then, actually guys, ang relasyon ninyo, mag-grow. Hindi yung naka-focus ka sa relasyon ninyo, kung ano yung dapat niyang gawin, kung ano yung dapat iuwi niya, kung sino ang dapat niyang kakausapin, magfi-fail po yun no matter what. Kasi talaga pong makakaramdam po na nakakasakal po nakakasakal yung pag-ibig mo. Sabi ko nga sa inyo guys, no, sa dami-dami na po ng mga babae po na nagpapagawa sa akin ng mga ganitong bagay, eto yung pinakaayaw ko. But, ang sinasabi ko din sa inyo na kapag ikaw ang asawa mo, ingatan mo. Tanungin mo kung saan siya nanggaling, no, sinong kausap niya, pero not in a way po na talagang nagdududa ka na. Lahat-lahat na po. Kumbaga sa akin, kumbaga sa Bicol, riparuhon mo man, 'di ba? Kahit man nga yung aso pag nawawala, hinahanap, 'di ba? So, kung minsan kasi dahil din po sa kapabayaan mo. And kung minsan din po ika na asawa, natatakot ka kasi ng confrontation. And isa din 'yon. And then yun bang alam mo na may ginagawa yung asawa mo, pero binabaliwala mo, no? Like parang saranggola, no? Hawakan mo siya, huwag masyadong mahigpit kasi bubulusok 'yan, or let it go also para malaya din po siya, pero hawak mo pa rin ang tali niya, 'di po ba? No. So, paano talaga natin magagawa? Meron 'yan, actually meron nga pong ritual, eh. Kaya nga sabi ko sa inyo mga asawa diyan, let's say sabihin natin may asawa ka, may ano ka, sabi ko nga kahit ano pang situation po natin, you're always looking for someone na magiging ano ba, yung bagang andiyan siya, no, na halimbawa nga 'pag kailangan mo nandiyan siya, no. But then, kung halimbawa naman po, if not, then you know that you can stand. Kasi nga, okay lang po yun. Sabi ko nga sa iyo, it's not kawalan niya yun. Hindi mo kawalan yun. Di po ba? Pero sa atin mga Filipino, kinoconsider natin yung mga bata, no, paano yung pag-aaral ng mga bata, paano yung ganito, paano yung ganyan. It's very sad, no, talaga pong nakakalungkot. And I tell you, sa lahat po actually ng violation sa mundo, o sabihin po natin mga violence na nangyayari, yung mga parang ang ano ng mga tao, parang is nanggagaling po actually sa bahay, no? Kaya para sa atin sa mga nanay, napaka-importante po ng role po natin, 'di po ba? Alright. Now, ganito po kasi 'yun.
So, ikaw kasi as a wife, as I said, focus on yourself, focus on in your skill, ano, na kung ano po ba ang makontribute mo between doon sa asawa mo, no? Huwag mo lang, sabi na, pag sinabi niya na hanggang diyan ka lang, no, mag-anak ka lang po na mag-anak, okay lang po sa'yo, ginagawa mo dahil po sa tradition po natin na dapat sundin mo yung asawa mo, no? So, hindi sa lahat ng pagkakataon pwede yun, no, na sundin mo lahat. Kasi pagdating po ng panahon talaga nga ka kapagka naiwan ka. Pero ano po ba talaga ang magagawa po natin? Marami. Marami po talaga, no? Isa na yung sabi ko nga sa inyo is like, yeah, maging at least kahit papaano po, maging maayos ka, no? Maging maayos ka ba sa pananamit mo? At least kahit papaano po, mag-arte ka, 'wag mong pabayaan yung katawan mo. And mostly po, huwag mong papabayaan ang pagmamahal mo sa sarili mo. Then pangalawa yung asawa mo. Pangalawa, kasi 'pag minahal mo ang sarili mo, ito yung concept na mas marami sa atin na nagkakamali. Akala po kasi natin 'pag minahal po natin ang sarili natin, we are so selfish. No, actually. If you really love yourself, you also love God because you are God. God is living within you, within you. Nasa loob siya sa'yo, nasa temple mo, nasa isip mo. So, kung pahahalagahan mo ang utak mo, kung ano po ang dapat mo, kung ano po yung nakapagpasasaya sa'yo, which is your soul, and then, whole ka po. Isa yun sa dahilan kung bakit marami sa atin, no? Marami sa atin po ang nagfi-fail pagdating po sa marriage. And hindi lang po yung kaliwaan dito. And marami din sa ating mga babae na may sapi. Alam mo ba, iniwan ng asawa, sumang-agaw din po sila ng iba. Yung sakit gusto nilang i-inflict sa iba. So, ito na po yung dahilan kung bakit marami ngayon ang kabit. Marami ngayon ang mga babae na inaapi ng asawa dahil sa kabit. Dahil nga po yung asawa hindi makalaya, no? And ginagawa po nila ng mga paraan. Nandiyan na po yung ritual, kung ano pong gagawin doon, pinapakain po doon sa asawa, sa lalaki, sa babae, no? Para po ito mabaliw ang isip po nito at makalimutan niya yung responsibilidad niya sa kanyang pamilya. As I said, lahat po yan kasi actually guys is spiritual. No? Bakit nakukuha yung asawa mo? Bakit nagugulo ang isip niya pag nasa bahay mo? Bakit nawala yung pag-ibig niya sa'yo? Bakit nagbago yung asawa mo? Akala mo simple lang po yun, nagbago po siya dahil sa ano niya. Pwede, posible po na talagang ganyan siya. But mas malaki po I bet mas malaki po yung dahilan na may ginagawa sa kanya etong taong to, kaya po siya nagkakaganon. Kayo na mga inosente, kayo po na mga tinatawag natin na hindi talaga naniniwala sa mga ganito, mga ganyan, talo po kayo dun. Right? Or iniiwasan po ninyo yun dahil nga po sa tinatawag po ninyo na this thing is the least evil. Ang ganitong klaseng gayuma, bewitch, or something like pinapakain, pinapainom, just only by touch, no? No, may mga tao po talaga. In fact, mayroon po ako niyang tinatawag po natin na paligo or tinatawag po natin na sa akin, ang tawag ko noon dati, is yung bang pinapaliguan po kita. Parang baguhin po, alisin po yung mga negative aspect po ng pagkatao mo, buhay mo, na na-accumulate mo. And then, ando na. Kaya nga baga mayroon tayong ritual paano ka gumanda. Actually, mayroon pong ritual po na paano ka magiging kaakit-akit. Hindi lang sa asawa mo, kundi sa paningin din po ng iba. Mayroon din po talagang mga ganitong mga bagay. Kaya po, everything is magic, actually is spiritual. Kaya po, ito po ang dahilan kung bakit nakakalimutan ka. Kung bakit siya nahalina dun sa kabila. Kasi ang ginagawa ng isang babae, alam mo ba, no, ano lang po yun, impression, yung ini-impress niya sa asawa mo, ang nararamdaman niya lahat. Nandyan na yung last, pera, maging akin siya, gagawin niya lahat para lang makuha itong taong to. Pero pag nakuha na niya, nawawala na yung thrill niya. So, bakit? Kasi itong babaeng to, actually, it's not just a human being. Ang taong yan, hindi na po tao yan. It's possessed by entity. No, it's alam mo po yung tinatawag po natin na mga entity po na kung saan kumukuha po sila ng lakas by
emotion by ano, parang kumbaga sa akin 'pag ika'y nasasaktan parang nabubusog sila. 'Di ba may mga tao nakita ninyo na masaya sila kapagka nakakita ng mga tao na ano, inaapi, yung parang gano'n. Parang na na ano, kasi ang mundo natin, just only by ano, by tinatawag po natin na by, ah, ah, laro lang 'no, sa akin. Laro lang ito na pinaglalaruan lang po tayo ng mga entity. And then you are not aware na yung asawa mo hindi naman talaga actually tao ang umagaw sa kanya kundi yung sabihin na po natin na isang entity. I will not call him demon kasi ang demon is also some kind of spirit or something like spirito pa rin po siya, like entity is also spirit. Kaso lang ang ito kasi is may ano ba yung masama ang intention niya, masama po yung hangarin niya. And although sabihin po natin, bakit itong babae na 'to is like sinakop ang isip niya na agawin itong lalaking 'to, alam niyang may pamilya. Alam niyo kung bakit gano'n? Kasi nga po, 'yun po ang iniisip niya. And nakakatulong po ikaw na asawa kapagka, ikaw lagi kang nag-iisip na yung asawa mo may iba. Hmm. Kaya nga sabi ko bago nangyari 'yan, iniisip mo na. And then ikaw po ang tumawag po ng entity do'n. And everything happened in dire-diretso na po 'yun na parang may nakita ka po na ganito, ganyan. Kasi nga sa isip mo bago ka matulog 'yun ang iniisip mo. Lalo na po kapagka lagi kang nanonood ng mga drama, lalo na po 'pag nanonood ka. Kaya ayaw na ayaw ko yung TV. Kasi naiimpluwensyahan 'yun. Alam mo kung bakit? Ako 'pag nanonood ako ng giyera, actually ang paborito ko action and sci-fi. And ang horror, alam ko na yung ending niyan. Pagdating naman po sa sci-fi, medyo interesado talaga ako doon sa mga thriller. Alam niyo kung bakit? Actually, pagtulog ko nun nandun na ako. Like nandun ako mismo sa site sa ano. Kasi yung mind po natin actually is very powerful. So the same thing with you, kung ano man po ang iniisip, lalo na po sa atin sa babae, na dinagdagan pa yung iniisip mo na meron siyang iba, dinagdagan po ng pagsiselos mo, etong isip mo at saka puso mo nagiging isa. So, yan ang pinakamalakas kung bakit yung asawa mo napunta sa iba. Because that's constantly yun ang iniisip mo. Bago matulog, pagkagising, you know? Kaya, talaga pong napakaano po ng one. Anyway guys, no, meron pa akong ritual dito. And para kailan po, kuminsan kasi very adult, kasi may kasabay po siyang sexual magic, no, o ritual po siya. Pero simple po na pwede pong gawin po natin siya, or like sabihin may gusto ka pong mahalin mo, gusto mo pong ibalik siya, is meron pong ritual diyan, no. And ibibigay ko po sa inyo next sa video po na ito. Maraming salamat po sa inyo guys, and magandang gabi po sa inyo. Maraming salamat po talaga.